Sa sandaling iyon, nagpapasalamat ang dalaga sa binata sa pagligtas sa kanya, lumingon kay Lan, na tumanggap din mula kay Master Zuo. Tinanong niya kung buhay pa si Xiang, at hindi alam ng binata kung ano ang isasagot sa kanya, dahil siya hindi ko inaasahan ang ganoong tanong mula sa kanya. Ang ating bida ay nakaupo sa kuweba sa sandaling iyon, humihinga, natanto niya na sa wakas, ang lahat ng mga katangian ay napabuti. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito nasira, at kahit na medyo mas delikado kaysa dati, nakakuha pa rin siya ng magandang gantimpala. Ngunit ang nakakapagtaka, ang binata ay ganap na nakapag-assimilate sa mga katangian na ito at umabot sa huling yugtong ng akumulasyon, at ngayon, kapag nahaharap kay Master Zuo, hindi na siya magkakaroon ng mga ganoong problema. Sa pagkakataong iyon, may nakita siyang silhouette na nagtatanong kung ano ang nakita niya sa harapan niya. Napagtanto ng binata na may isang estranghero sa kanyang harapan at tinanong kung ano ang tungkol sa kanya. Ito rin ang lalaking nakipag-usap kay Master Zuo tungkol sa kanilang mga plano. Ang ating bida, nang makita siya, ay nagulat habang nasa bahay. Si Jack Suen ay nagising at nagsimulang umubo habang siya ay bumangon mula sa kanyang kama. Pagkatapos ay bumaling kay Mrs. G, sinabi sa kanya na oras na para uminom ng gamot. Paglingon niya, iniulat niya na maayos ang lahat, at pagkatapos ay sa threshold, nakita niya ang ating bayani. Laking gulat niya nang makita niya si Xiang. Pagkatapos ay sinabi ng binata na si Mrs. Hai mismo ay nasa malubhang kalagayan, ngunit nag-aalala pa rin sa kanya. Maluha-luha niyang tinanong kung okay lang ang ating bida, dahil nag-aalala siya nitong mga ilang araw pagkatapos ng lahat, nang siya ay nahulog sa kabaliwan sa mukha ng isang demonyo na nakikipag-away kay Elder Zuo, sinaktan niya si Xiang. Kaya labis siyang nag-alala, natatakot siya para sa buhay nito, ngunit kasabay nito ay wala siyang magawa. Sabi ng dalaga, sinabi iyon ng binata na nakasandal sa kanya nang makita niyang ligtas na siya at hinahaplos ang ulo ni Ji. Sabi ni Xiang, sinabi ng batang babae na nakita niyang maayos siya, at tinanong kung paano siya nakaalis sa sitwasyong iyon. Umupo ang ating bida sa isang upuan na nakatayo hindi kalayuan sa kanyang kama at dinala ang kanyang kwento. Sinabi ng binata na sa sandaling iyon nang makita siyang baliw, sumanib talaga siya sa apoy. Ngunit hindi perpekto ang pag-atake ni Elder Zuo, at sa huli, nagawa niyang makatakas sa kuweba. Iniulat ng binata na sa kabutihang palad, nadaig niya ang mga demonyo sa kanyang sarili at nakabawi. Paglabas niya ay naabutan niya si Ate Zia na naghahanap sa kanya kaya naman kasalukuyang nandito ang binata sa kwartong ito. Matapos siyang pakinggan, napahiya si Hai, sinabing ang ganda raw talaga ng kapatid niya. Hindi maintindihan ng binata ang kanyang sinasabi. Sa susunod na sandali, naglabas siya ng isang bote at sinabing ito ay mga chi at blood restoration pills. Ginawa niya ang mga iyon para sa panloob na sugat ng dalaga. Sa sandaling bumalik siya sa lungsod at pinag-usapan kung paano niya dapat kinuha ang mga ito, nakikita na ang aming bayani ay gumawa ng mga table tas. Laking gulat ng dalaga, dahil hindi niya alam na kayang likhain ni Xiang ang mga tabletang ito. Iniulat ng ating bayani na ang kanyang master ay si Lin Hessen ng Green Cloud Sect, isang first-class alchemist sa Great Country of Yuan. Kaya oo, alam niya kung paano gawin ito. Nang marinig iyon, sinabi ng binata tungkol sa kanyang sarili sa unang pagkakataon, napansin ito ng dalaga at laking gulat niya nang iabot sa kanya ng ating bida ang tableta. Pagtingin niya sa tableta na nasa kamay niya, hindi siya makapaniwala. Ito ay isang level 10 na tableta. Laking gulat ni Ji at tinanong kung paano ginawa ng ating bida ang mga ito. Ipinaliwanag ng binata na hindi niya ito mabibili, kaya siya mismo ang gumawa ng mga ito, at hiniling na huwag mag-alala at tanggapin ang mga ito, dahil sapat na siya sa mga ito. Sa susunod na sandali, nilamon ng batang babae ang tableta, at tinulungan siya ng aming bayani na inumin ito, naglalagay ng tubig sa kanyang bibig. Namumula at nahihiyang nagpasalamat ang dalaga sa tulong ng ating bida. Sa sandaling ito, pumasok si Zhao, sinabi na oras na para sa kanyang kapatid na babae na uminom ng kanyang gamot. Pagkatapos ay nakita ko ang ating bida na nakatayo sa tabi ng kama ng babae. Labis na nahiya ang dalawa nang makitang nag-ambala sila. Sinabi ng batang babae na ang lahat ay maayos.
Maaari nilang ipagpatuloy ang pagsasabing wala siyang nakita. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Nahihiyang tumalikod ang ating bida, gusto raw humingi ng tawad ni Mrs. G. Gusto lang niyang bigyan siya ng gamot at wala nang iba pa. Tumalikod din ang dalaga, medyo nahiya, at sinabing naiintindihan niya ang lahat. Sa sumunod na sandali, bumalik si Zhao, kakadala lang ng gamot at hindi pa rin binigay sa kanya. Kailangan niyang makaisip ng mas magandang dahilan, at iniaabot sa ating bayani ang gamot. Hiniling niyang ibigay ito sa dalaga. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga kamay, ipinakita ng ating bida sa kanyang kilos na gamot lang talaga ang dala niya para kay Ji Zhao. At sinabi na wala siyang sinabing anuman at wala akong nakitang anuman, at sa mga binata katawan, may parating niya ito sa dalaga. Kung gagawin niya ito, aalis siya. Sa sandaling ito, nagsimulang tumawa si Hai habang tumatakbo. Sinabihan ng ating bida si Mrs. Hai na uminom ng pills at babalik ito para bisitahin siya. Maya-maya, dumating na ang araw ng kompetisyon. Ang lahat ay nagtipon at handa na makipagkompetensya sa bawat isa. Lahat ng mga sekta ay tumayo at tumingin sa kanilang mga kalaban. Nandito rin ang sekta ng ating bayani, at nang dumating si Lei, tinanong niya si Xiang kung kumusta ang mga pangyayari sa kanyang sword technique. Tumingin sa paligid, sinabi ng binata na nag-training siya ng kaunti at nakakuha ng karanasan, ngunit hindi ito sapat para sa mga labanan. Sinabi ni Lei na ikinalulungkot niya na hindi makakasali ang binata sa pagkakataong ito, dahil ito ay isang magandang pagkakataon upang makipagpalitan ng mga karanasan sa mga henyo mula sa ibang mga sekta. Sinabi ng binata na maayos na ang lahat. Gagawin niya ito sa susunod. Sa sandaling ito, sinabi ng sekta na bilang isang mamamatay tao, nang ahas silang lumitaw dito nang walang kaunting takot. Paglingon sa ating bida, nagulat ang binata na nakatingin sa lalaking nagsasalita nito. Tumayo si Gio sa tabi ng lalaking ito at sinabi na kung ito ay mga tao mula sa Green Cloud Sect, at dapat silang tumingin sa paligid. Sinabi ni Lei na narito rin ang mga Chang Elder sa ngalan ng Divine Wind Valley. Hindi niya dapat hayaang magsalita ng kalokohan ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ng lahat, ang kwento ay kilala sa lahat. Maaari nilang hayaan ang bagay na ito na dumaan sa kanilang mga daliri, ngunit kung ipipilit nila, pagkatapos ay sasali siya sa iba pang mga sekta at sila ang magpapasya sa lahat ng ito sa palasyo ng hari. Paliwanag ni Lei na nakatingin sa sect na nakatayo sa harapan niya. Sinabi rin ni Lei na pagdating ng panahon, hindi nila siya dapat sisihin na magiging daw sila. Galit na galit si Zuo, nakatingin kay Lei, na nagsabi nito sa kanya sa sandaling ito. Isang segundo, lumabas si representative, sinabi kay Zuo na hindi na kailangang magalit. Ngayon ang araw ng kompetisyon, at ang mga pinsala ay hindi karaniwan sa mga kompetisyon. Kaya dapat ding kontrolin ni Elder Lei ang kanyang sarili kung may mangyari. Matapos pakinggan ito, sinabi niya na talagang umaasa sila sa personal na paghihiganti. Pagkatapos ay lumingon si Elder Lei at sinabing nagbibiro sila. Ang kompetisyon ay sa pagitan ng lahat ng mahuhusay na baguhan at lahat sila ay may iba't ibang kaharian. Kaya sa unang yugto, tiyak na may mangyayari, na nagtatanong kung talagang hindi niya naisip. Iniulat ni Lei na kahit na ang kanilang punong baguhan, si Jiang Lan, ay may ilang talento, ipinahayag niya na sila ay mananalo. Napakayabang nilang magtanong kung naisip nila iyon. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki kung bakit sa tingin niya ay mayroon lamang silang Jiang Lan, ang lalaking nakatayo doon na nakasuot ng maskara, sinabi na siya ay isang disipulo ng Divine Wind Valley. Sai Wu, binati ni King si Elder Lei. Hindi maintindihan ng ating bayani na itong si Wayan ay ang Divine Judge. Nakatingin sa kanya si Sai Wuqian. Hindi makapaniwala ang ating bida kung talagang kakatawan ng lalaking ito ang Valley of the Divine Wind. Ang simula ng unang round ng Phantom Divine Heart Formation ay inihayag. Kinakailangang pahintulutan ang mga tuntunin na maipaliwanag sa lahat ng mga sekta. Sinabi ng lalaki, ang impormasyon tungkol sa banal na puso ng Phantom ay isang sinaunang parmasya na naiwan sa teritoryo ng bansang ito. Hanggang ngayon, walang nagbubunyag ng mga sekreto nito. Kailangang isaalang-alang ng lahat na nasil nila ang mga pinakamapanganib na lugar sa Pormasayon.
Kung nakita mo ang mga tatak, kung gayon walang pagtatangkang sirain ang mga ito. Ang panganib sa mga lugar na iyon ay napakahusay, kahit na para sa antas ng Diyos ng dagat, makakayanan nila ang mga natitirang lugar. Sinabi ng nagtatanghal, mayroong 30 espesyal na talisman ng jade sa impormasyon. Sila ang layunin ng lahat ng naruroon ngayon, at nang matanggap ang anteng-anteng, kailangan nilang pumunta sa gitna ng pormasayon upang makapasa sa entablado. Ang mga upuan ay lalaan batay sa bilang ng mga mascot. Tatagal ng 3 araw ang stage. Kung mabibigo silang maabot ang gitna ng pormasayon, sa pagtatapos ng 3 araw, madi-disqualify sila. Iniulat ng nagtatanghal, gayunpaman, walang mga paghihigpit sa loob ng pagbuo. Ang mga nakagawa ng pagpatay at pinsala ay hindi mapaparusahan. Nang marinig ang pariralang ito, napagtanto ng ating bayani na hindi katakataka na kumpiyansa si Chang Feng na maghihiganti sila, ngunit hindi siya kasali sa kompetisyon, ibig sabihin, ang target nila ay si Sister Zia. At hiniling nila sa kanilang ama na huwag makipag-ugnayan kay Sister Zia. Ngayon ay wala na silang magagawa sa ating bayani, kaya nagpasya silang ilabas ito sa Green Cloud Sect. Naisip ng binata na tumingin kay Mr. Zuo, na nakatayo sa malapit, at tumawa ng buong pagmamalaki, nakatingin sa ating bayani, ang nagbibihis na sister. Si Zia, ang ating bayani ay nagsabi sa kanya na umalis sa kompetisyon, papalapit sa dalaga na malamang ay banibiro siya ng binata dahil naiintindihan niya kung bakit siya nag-aalala na hindi siya pabor sa kanila, ngunit sa kompetisyong ito, balak nilang mauna. Ang sabi ng ating bida, gayunpaman, nang gusto niyang ipagpatuloy, tumigil ang dalaga sa pagsasabi na ang binata ay isang henyo ng mga henyo. Perpekto ang kanyang cultivation, ngunit wala pa ring sapat na karanasan ang binata. Normal lang na umatras kapag naramdaman mong doble ka ng mas mababa kaysa sa kaaway, aniya. Ngunit ipinagpatuloy din ng kapatid na babae ang ilang bagay na kailangang gawin. Pumasok siya sa realm of true Kai condensation kaya napangalagaan niya ang sarili, gaya ng sinabi ng dalaga. Pagkarinig nito, sinabi ng ating bida na ang Zia Wukang na ito ay tinanggap ng Chang Fengbo. Hindi siya ang kanilang baguhan, at ang kanyang lakas ay higit sa realm of true condensation. Sinabi ni Ate Zia sa kanyang kapatid na huli na sila para umatras. Obligado siyang makilahok, hindi lamang para sa kanyang kapakanan, kundi para na rin sa kapakanan ng buong sekta. Ang aming bida ay malungkot na tumingin sa babae, na pagtantong hindi niya ito mapipigilan. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Lee na nagsasabing tama ang dalaga. Wala silang pagpipilian kung sila ay tretuhin sa lambak ngayon ang banal na pakpak ay magpapatuloy lamang sa pagsalakay. Sinabi rin ni Lee na mabuti na ang venue ay isang ancient Alijar pharmacy. Halos imposibleng masubaybayan ng sinuman doon. Pagharap sa dalaga, sinabi niya sa kanya na tandaan na ang lahat ay hindi malinis sa Wuqian na ito. Kung nakilala niya siya, hindi siya dapat na makisali sa mga seryosong labanan. Nakaramdam siya ng panganib. Dapat siyang tumakbo kaagad sa gitna ng pormasayon. Iniulat ni Lee na kapag nandoon na ang dalaga, walang maglalakas loob na saktan ang kanyang kapatid. Pumayag naman si Zia, pagkatapos ay tinanong ng ating bida kung bakit ligtas sa gitna. Ipinaliwanag ni Lee na ito ay dahil isa sa mga nag-organisa ng kompetisyon ay isang mahuhusay na prinsesa ng dakilang dinastiyang Yuan. Personal niyang babatiin ang mga kalahok sa gitna ng formation. Walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa harap niya. Nang marinig ito, nagulat ang ating bida. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakatayo sa bundok at lumingon sa isa sa kanila. Sinabi ng lalaki kay Lord Tian Yuan na nagsimula na ang kompetisyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang tungkol sa mga sikretong sipi. Ipinaalam sa kanya na bukas sila. Maaari siyang pumasok sa pormasayon anumang sandali, ito ay mahusay para sa kanya, at sa pagkakataong ito ang 4 na banal na mahistrado ay magsanib puwersa upang agawin ang dugo. Sinabi nila, ang banal na puso, ang pagbuo ng Phantom, ay isang mahusay na lugar ng dakilang dinastiyang Yuan na talagang itinuturing itong sarili. Nagulat ang isa sa kanila. Ang isa pa ay nagsabi na, sa kasamaang palad para sa kanila, ang kanilang banal na palasyo ay natukoy na ang pormasayon na ito matagal na ang nakalipas.
Nais nilang harapin ang ilang mga sitwasyon ng sabay-sabay. Personal na sasalubungin ng bituin, hari ng banal na dagat, ang mga kalahok, kaya kailangan nilang kunin ang dugo bago siya nagpakita. At dahil nang ahas siyang umalis sa palasyo ng walang proteksyon ni Emperor Yang, madakip nila siya. At hindi nila dapat kalimutan na siya ang Diyos ng dagat. Dugo ang kanilang layunin. Sabi naman ng isa, hindi dapat mawala ang pagbabantay ng lahat, dahil matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Ang 12 Diyos ay dapat na higit na makinig sa kanila, sundan sila sa pormasayon at agawin ang dugo. Kaya, idineklara ng mga presenter na bukas ang Phantom Divine Heart Formation Competition. Kailangang tumakbo ang lahat sa loob ng formation, at ang mga estudyante ay sumugod doon.